Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli upang tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at tayo po yung mag-umpisa na. Komentuhan po natin. Ito pong si Representative Redon, mga kababayan, ay plano raw po na ipasubpina ang tax and business record ng Vice President at syempre po ng kanyang pamilya. Unbelievable, mga kababayan. May sagot po rito ang ating Vice President sa plano po ng House panel at ng House of Representatives sa pangunguna po yata ni Redon, ni Representative Redon. Ibang klase kayo, no? Samantalang ang korupsyon ay nahandyan sa inyo, male-maleta delivery, may kalalagyan naman kayo. Panapanahon lang yan. Sumala man gud ni Representative Ridwan nga subpoena may being issued sa tax and business records daw ni nimo and sa imong bana nga comment lang gud. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Sumala man gud ni Representative Ridwan nga subpoena may being issued sa tax and business records daw ni nimo and sa imong bana nga comment lang gud. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Sumala man gud ni Representative Ridwan Yan po mga kababayan, ang plano po ni Representative Redon na ipasubpina po ang tax and business record ng Vice President at syempre po ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa. Ibang klase itong si Redon, mga kababayan. Samantalang ang mga record ng mga congressman ay hindi nabubuksan at isang damukal na issue ng korupsyon ng mga congressman sa panahon ngayon. Mga senador, Malacanang at lahat po halos, pati po ang mga appointee, pati mga secretaries. Hindi po ba? Pati nga men in uniform, isang damukal po. Lahat po halos ngayon may issue ng korupsyon, pati nga pari Hindi po ba? Unbelievable ka rin doon, ibang klase ka. Hindi pa nga ninyo napapatunayan lahat ang binibintang ninyo sa Vice President. Katulad nung kay Madriaga na galing sa kulungan. Tapos yung sinasabi nyo pagbabanta sa buhay ng ni Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang ate. At yung sinasabi rin po na may palakapa na tawag at tinatawag din tambaluslos. Mga kababayan, ibang klase itong si Redon. Wala pa nga ay napapatunayan sa mga issue na binabato nyo sa Vice President. Tapos ngayon, lahat kinakalkal nyo. Samantalang yung issue ng korupsyon ngayon, trilyon, dandang bilyon, ni hindi nyo makalkal. Bakit? Kasi kayo tatamaan. Hindi po ba? At kayo'y gigil na gigil sa mga negosyo at mga record at pati buwis ng tax ng Vice President at ng kanyang pamilya. Gigil na gigil kayo doon sa yaman ng Vice President at ng kanyang asawa na 80 plus million ayon sa inyo dahil doon sa kanyang salin na 80 plus million. Ngayon, bubusisihin nyo yung tax at business record. Baka masama dyan yung 8 million na hindi pa binabayaran ng isang congresswoman. Hindi po ba yung 8 million? Baka mabusisi dyan. Ibang klase kayo. Ibang klase. Ano sagot sa inyo ng Vice President? Inaabuso. Inaabuso nyo na ang inyong mga kapangyarihan, ang inyong mga posisyon diyan sa House of Representatives. Inaabuso nyo na. Ano tawag sa inyo? Ibang klase kayo. Para na kayo mga law benders
Sanay na sanay naman po talaga yung mga yan. Kaya nga po karamihan dyan tawag bend the law break the law. At sobrang abuso sa kapangyarihan ang ginagawa po nila. Bakit po? One-sided sila Nakita nyo po, napakarami ng issue ng korupsyon ng Pangulo ng Pilipinas. Ano ginawa nila? Wala na, tapos na. Hindi na nila inimbestigahan. Nakita nyo po, sa dami ng issue ng korupsyon ng Pangulo ng Pilipinas, walang investigasyon. Samantalang sa Vice President, sige at tuloy-tuloy ang investigasyon. Kahit po kumukuha na ng testigo sa kulungan. At ngayon, kakalkalin pa. Kaya itong mga tao na ito, mga kababayan, talagang ito po, desperado na ito. Lalo-lalo to si Ridon. Yung kanyang mismong party list, ayaw kalkalin. Yung kanyang party list na yung Saro Bicol, party list niya, may issue po ng corruption May issue ng flood control. Di po ba? May issue At mismo siya, si Ridon, may issue rin. May issue rin po siya na korupsyon nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Isang damukal po ang ginawa pong pagbibiyahe niyan at taxpayer money ang gamit. Di po ba? Kaya nga sinibak yan Sinibak yan ni dating Pangulong Duterte nung panahon na siya po ay nahandun din po sa posisyon at binigyan po siya ng posisyon ng Pangulo. Hindi po sinibak siya, mga kababayan. Kaya itong tao na ito, pagka nakabalik at nasa ang katulad po ng Vice President ay naging Pangulo ng Pilipinas, binibigyan nyo lang po ng dahilan ng Vice President na talagang buksan at talagang lahat kayo kailangan kayo imbestigahan. Binibigyan nyo lang ng idea ang Vice President kung paano kakalkalin lahat ang inyong kayamanan, pati resibo, pati business record ninyo, pati travel record ninyo, lahat na. Binibigyan nyo lang ng idea ang Vice President kung paano kayo kakalkalin. Dinadagdagan nyo lang ng idea ang Vice President. Pag siya naging Pangulo, lahat na ay dapat kalkalin sa inyo. Hindi lang inyong mga libro ang bubuksan. Hindi lang ang libro ng mga congressman ang dapat buksan at imbestigahan. Pati po ang mga kayamanan ng mga congressman, mga record ng kanilang mga negosyo. Hindi po ba? Redon? Okay yan. Ituloy-tuloy mo lang yan, Redon, dahil ang panahon ay mabilis lang. Mabilis lang ang panahon, Redon. Napakabilis. Hanapan mo na hanapan. Diyan sa inyong House of Representative na tinatawag ni Kiko Barsaga na yan daw po ay tahanan ng mga buhaya. Umano, ayon kay Kiko Barsaga. House of Crocs ang tawag po diyan ni Kiko, mga kababayan. Kaya dito, Ridon, at sa iyong grupo, diyan sa House of Representative, ay pagbutihan nyo. Pagbutihan nyo. Gawan nyo lahat ng issue, kalkalin nyo na kalkalin lahat ang dapat kalkalin sa Vice President. Dahil pagka ang Vice President ay naging presidente, lahat ng ginagawa nyo sa Vice President ay sa inyo naman gagawin. At malalaman ng taong bayan. Dahil alam na namin Alam na namin kung sino ang mga tunay na magnanakaw sa bansa. Ngayon, mas lalong mabubulgar ang mga tinatago ninyo. Lalong-lalo pag nabuksan pa ang libro ninyo diyan sa House of Representative. Katulad ninyo ng mga party list. Saan ninyo dinadala ang pera ng bayan na daan-daang milyon ang pondo nyo taon-taon. Meron pa kayong mga allocable insertion. Napakasarap maging presidente ang isang VP Sara. Matutuklasan na ng taong bayan ang nakasarado ninyong libro sa mahabang panahon. Pati ang inyong mga negosyo, ang inyong mga tax and business record. Hindi ba Ridon? Napakasarap po na yan ay matupad.
At yan po ang dalangin natin mga kababayan, na lahat ng ginagawa nila sa Vice President ay mangyayari din po sa kanilang lahat. Maraming salamat po mga kababayan. At good luck na lang po kay Ridon at sa kanyang grupo. Good luck na lang sa inyo. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and comment. Thank you po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Eric Hershio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Annie Jo, Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chudorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal po natin, tuloy-tuloy lang po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating dating Pangulo at ang ating Vice President at ang ating po mga soldiers at mga ex-marine ay maingatan po sana tayong lahat. At thank you po sa inyo po mga dasal mga kababayan. At God bless po sa inyong lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.